para makita natin kung ano ba talaga ang hiwaga. Mapapansin ata sa akin, hindi ko na lang papakita pero may paa, yun o. Parang gago lang. Pakitang tao. Uy, ang hirap maging vlogger. Alam ko single ako, huwag ka magpapansin dyan, baka patulang kita. Unang kagat. Walang laman. Siyempre, ba't nyo naman ito lilibutin? Buang ba kayo? Kababuyan na agad ang para maligaw ka. Hindi nyo rin naman ito matitikman eh. Kaligayahan kayo, wala kang pake. Huwag kang papansin. Ginanon ako. Nato na pinagmamalaki mo. Nagsasara ang airport na to. Puro pakit lang ginagawa ng tao na to. Tapon ka. Tapos na ako kumain. Natira na lang is itong pie na to na taro something. Tingnan ko nga doon kung ano yung order ko. Taro. Ito yung order ko guys, oh. Taro corn pie. Ito yung iba, apple pie. Tsaka Thai tea. Ayan pala, Thai tea custard pie. Sa susunod na punta natin dito, yan yung bibiling ko. Ito pala yung in-order ko, oh. Hindi ko alam kung makikita ninyo. Ayan. Andyan yung in-order ko. Grande box pala yung in-order ko. Ayun siya yung Whopper cheese, 579. Diba? Siksik na siksik. Lumapit na yung nasa counter. Kaya lumayo na ako. So, food review natin tong taro. Dinikit ko dito, sana okay siya, no? Pero naman si okay. Ay, oo nga pala guys, sabihin ko sa inyo, ito, tinan nyo, nag-ano ako. Inayos ko yung pinagkainan ko kasi habang kumakain ako kanina, lahat talaga, hindi halos. Harap ko nga sana ako nagsasalita eh. Kanina kasi, habang kumakain ako, lahat talaga Claygo. Tapos may isa lang dito na naglilinis. Tapos medyo may edad pa siya. Kaya nakakahiya guys pag hindi kayo nag-Claygo dito. Eh sa Philippines naman nagki-Claygo ako eh. Which is ganoon naman talaga dapat. Kailangan talaga Claygo lalo na kung sa food court ka kumakain or sa fast food restaurant ka kumakain. Dapat talaga Claygo. Kasi fast food nga eh. Di ba mga nakapack lang yung kinakain na kung saan pagtas mo kainin, madali lang naman itapon. So ganun ang gawin nyo dapat, Claygo, hindi yung pakitang tao. Nag-away na naman si Armin. So, itutuloy na natin yung kwento natin. Saan na tayo? Habang ipa-food review natin tong taro. Ay, taro. Ano ba to taro? Nakalimutan ko na naman. Kasi itatry natin yung isa pa na pinaktok sa inyo kanina, yung Thai custard pie. Tatry natin yun kapag umuwi na tayo. Pero hindi ko alam kung matatry natin siya kasi siksik talaga yung schedule natin. Ito na, magaganon ako. Kasi pag gumaganon ako, kumaano dito yung dead cat. Ano nga yan? Taro corn pie. Ipa-food review natin yung taro corn pie. Ano ba itsura ng taro corn pie na to na pinagmamalaki mo? Mainit daw to kanina eh. Well, parang anod lang naman siya. Normal na pie. Unang kagat. Walang laman. Wala pa akong matikman kasi nandun sa bumaba yung yung taro corn pie. Siguro lasang corn, lasang taro na ginawang pie. Pero apart from this, ikukwento ko na sa inyo yung susunod na mga nangyari. Siguro part 5 na to. Ayun na, nakalipad na. Tapos nakalapag na. Parang gago lang. Ayun na, nakalapag na yung aeroplano dito sa Don Muang International Airport. Tapos pagkalapag naman dito, amazed na amazed ako. Kasi hindi pa nga nakakalapag. Sumakit yung tiyan ko kasi nga wala akong kain. Mula bahay, papunta na Naiya. Pagpunta ko pa na Naiya, nagmadali pa ako. Kaya wala, sobra-sobra na talaga yung oras na gahol. Kaya hindi na ako nakakain. Tapos, ay gago. Salita ko ng salita, hindi naka-on yung microphone. Talagang nagpapakit lang, puro pakit lang ginagawa ng tao na to. Ayan. So naka-on na yung microphone habang naka-play lang yung video, which is good talaga sa Osmo Pocket 3. So, kwento na natin ulit. Nung nakalapag na, bago pa lumapag yung aeroplano, sumasakit na yung tiyan ko. Yun nga, dahil wala nga akong kain. Sobrang pagmamadali dahil nga first time solo traveler ko. So, yung allowance ko sa mga oras ko is hindi talaga siya applicable or siguro dahil sa sistema or sa proseso na nangyayari sa NAIA or what not. Basta, mag-alat lang kayo guys ng at least 8 hours or kung kaya nyo mag-alat ng 12 hours sa biyahe, sa process sa NAIA. Yun. At least mag-alat kayo ng 5 hours sa pag-process sa NAIA. Kasi sobrang daming tao or siguro dahil din sa oras ng flight ko. Kasi yung oras ng flight ko hapon na. Usual ng flight na na-experience ko dati, it's either madaling araw to start the day or yung sobrang gabi na. Yun. Okay. So, paglapag, ang pinakaunang destination, boom!
nag-CR. Ewan ko kung napanood nyo na yung vlog ko na yun. Basta, binlog ko siya habang nasa CR ako. Pagkalapag pala ng bangko, kababuyan na agad ang binlog. Ayun. Kaya ako rin naman kasi siya binlog kasi, ewan ko, hindi ata nabibigay itong mga Thai na to. O baka dun lang, sa specific toilet na yon. Tapos, after nun, paglabas ko ng toilet, agad-agad, may nakita akong automatic sweeper. Yung naglalampaso ng sahig, na automatic siya, na robot siya. So, na-amaze ako mababa yung kaligayahan ko wala kang pake. Yun. So, binidyohan ko siya, ganyan-ganyan. Tapos, sinundan ko siya hanggang makarating ako dun sa immigration area. Hanggang doon sa pila papasok. Although, wala naman nakapila kasi ganitong oras naman, wala halos tao. Pero, meron kasing mga, may mga guard sa immigration na, syempre, sasawayin kapag may nagvi-video or nagtitake ng photo. Sinundan ko nga yung automatic sweeper. Umabot ako doon sa may mga guard. So yun, doon pa lang pinagalitan na ako na bawal yung video-video ganyan, wag kang papansin. Ginanon ako. Yung sabi ng babaeng guard na bawal yung ganyan. Tapos after ilang seconds, lapitan niya ako to check yung video na na-capture ko kung may na-capture ba ako doon banda sa may mga immigration officer or doon sa area ng immigration. Well, nung nakita naman namin, mukha ko lang yung nandun. So okay naman, di naman dinilit. Kasi sa akin naman daw nakatapat, hindi naman doon sa immigration area. So after naman nun, tinigilan ko din yung pagsusunod dun sa automatic sweeper. Comment down nga kayo dyan kung nakapunta na kayo dito sa Don Muang or kahit sa Suvarnabhumi Airport kung merong ganon na automatic sweeper. Tapos yun na, pumasok na ako sa immigration. Tapos ito na, nabawi lahat ng stress ko, lahat ng first time epic fail ko mula bahay, papunta na NAIA process, immigration, paghahabol ko sa boarding gate, ano pa ba? Yun nga, napagalitan ako ng immigration guard dahil sa lintik na automatic sweeper na yan. Napawi lahat kasi doon sa immigration officer naman dito sa Don Muang is sobrang bait niya. Tapos wala tinanong kasi syempre parang kakalapag lang wala naman tinanong dito. Hiningi lang yung passport na nandun, nakasusok na rin kasi doon yung ticket. Tapos tinatakan niya. And then walang tanong-tanong, inabot niya sa akin yung passport pabalik and then say happy birthday. Oh, di ba? Ang sweet. Grabe, no? Yun talaga yung perfect customer service na matatawag mo kasi I worked as call center agent din. And isa sa mga customer satisfaction, yun yung nagpipay attention ka sa details ng client or customer mo. Most especially pag birthday nila or may special day na naka-detailed doon sa information na mababasa mo sa kanila. Kasi like for me, kapag nakita ko na birthday nung client or customer ko, I always tend to, greet them, happy birthday. And yun din yung na-receive ko kanina doon sa immigration officer na pagkaabot niya nung passport ko, she greeted me happy birthday. Grabe, nagulat ako. And then I say thank you na supposedly dapat sinanay ko na yung sarili ko na magsabi ng kapon ka. Nalalasahan ko na. Lasa siyang ube. Taro corn siya pero siguro pag pinaghalo, naglalasang ube na siya. ASMR na pala to. Alam ko wala kayong paki kahit kumain-kain ako dito. Kaya skip nyo na. Hindi nyo rin naman ito matitikman eh. Kailangan na lumusot to dyan. Lulusot? Hindi mo kumakakapain. Sana umabot ako sa time na makain ko yung isa yung Thai milk tea pie. Kasi pinakita ko sa video kanina, hindi ka rin nagpe-pay attention eh. Ang ate na yun, palipat-lipat. Nahihilo kasi ako sa kanya, palipat-lipat siya ng upuan niya. Magpapapansin ata sa akin eh. Alam ko single ako, huwag ka magpapansin dyan, baka patulang kita. Tapos kasama pala niya yung jowa. Ako, tama na ngayon pag-video na to. Manood na lang kasi sa susunod na video, okay? Andito ako ngayon sa third floor ng Don Muang International Airport para makita natin kung ano ba talaga ang hiwaga. Wow, hiwaga talaga. So madilim. Madilim dito sa area na to. Ayan, madilim. Kasi nga, Street Food Asia ito or parang food court na nila. Sa dulo may pepper lunch pero sarado nga yan. And yung iba natutulog dito. May mga natutulog. Hindi ko na lang papakita pero may paa yun, no?
Tsaka doon pa sa isa. So, kung mapapansin ninyo, since sarado yung kabilang part ng Street Food Asia or food court dito sa third floor. Third floor ba to? Or fourth floor pala siya, guys. Sorry. So, fourth floor pala is food court talaga nila. So, kung siguro maaga-aga yung arrival nyo dito or departure ninyo, madadatnan nyo siguro na bukas lahat ng stall or store dito sa food court. Tapos, dito sa fourth floor, meron din money exchange. Kahit maraming money exchange naman sa arrival area. Merong Kaitong Thai Royal. Parang local food siya dito. Maganda sanang itry yan no? Ayan, since sarado nga yung ibang kainan dito sa fourth floor, dito sa food court, ginagawa din siyang tulugan ng iilan. Hindi na tayo pupunta doon sa dulo kasi parang wala naman ding interesting na makikita doon. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na dito sa fourth floor ay ang pinaka food court nila. At dito rin matatagpuan yung sleep box, guys ha. Ang bigat na ng katawan ko ulit. Okay lang kasi nakakain naman na ako. After natin sa fourth floor, pupunta tayo ng third floor kung saan may mga nakita ako na parang Buddha ata ito. Check natin sa baba kung Buddha. Kami, inuman ng tubig. Kumain ako sa Burger King kanina, di ba? Nahihiya ako magtanong kung meron silang parang drinking water or tap water. Kahit tap water lang, okay lang. Basta makainom. Nahihiya ako magtanong. Pero dito kasi, meron silang drinking water. Ayan. So, inom tayo. Ayun. Siyempre magpunas tayo mukha. Uy, ang hirap maging vlogger. Ito na naman si automatic sweeper. Ay, hindi iwasan niya talaga ako. Sige, iwasan mo. Wala akong pake sa'yo. Ikaw naman ang hindi ko papansinin ngayon. Excuse me siya eh. Excuse me. Ang kulit. Fourth floor. Ang fourth floor kasi nila dito sa Terminal 2, Shops and Restaurants Directory Information. Ngayon ay bababa naman tayo. Bababa na tayo sa third floor, guys, para makita natin yung parang mga Buddha nila dito. Okay, hanggang 5 floors ata ito kasi nakita ko sa directory na yung 5th floor nila yun yung airline office. So, syempre, mga personnel lang ang pwede doon. Tapos, 4th floor, restaurant and shops. Nandun din located yung food court nila. And then, 3rd floor, parang departure area nila, domestic and international. Tapos, 2nd floor kung saan tayo galing is yung pinaka-arrival area kung saan tayo nanggaling kanina. So, andito tayo, guys, sa nila Buddha, Nililinis yung Buddha. There. Tapos may nakita pa ako isa eh. Ayan, ito yung isa pa. Ay, hindi siya Buddha. Parang picture lang siya ng ano nila siguro. Ayun no. Basta ayan. Yan yung makikita nyo rito sa 3rd floor, which is departure area. Ito na, labas na siya oh. Ano pa mga pwede makita dito? Babalik na ako guys doon kung saan yung mga taxi bay or hintayan ng mga masasakyan. Kasi dito sa 3rd floor, sa likuran ko, kung lalakarin ko yan hanggang dulo, parang katulad lang din sa Philippines, which is andyan yung mga boarding counter. Counter for boarding pass or boarding ticket. Yun lang naman. And mostly sarado. So hindi 24/7 ang Don Mueang International Airport. Kasi walang tao dito sa boarding ticket nila. So hindi 24/7. Siguro yung Suvarnabhumi, 24/7 siya. And itatry natin yan the next time para ma-experience natin yung dalawang airport dito sa Bangkok. Okay, dito naman sa side na to, sa 3rd floor, meron din ditong mga money exchange. Dito sa Don Mueang International Airport, guys, hindi kayo mahihirapan kasi maliit lang siya, or hindi ko alam kung maliit lang siya para sa inyo, pero maliit lang siya para sa akin kasi makikita mo na agad lahat-lahat, and then 4 floors lang yung papupuntahan mo dito, and then makikita mo na rin lahat ng mga pwede mong makita kasi 5th floor office yun. Tapos umuulan dito ng mga money changer. Paglabas mo pa lang kasi doon sa may bago mag-immigration may money changer. Paglabas mo ng immigration may money changer. Tapos may mga ATM din nakatabi lang din nila. Tapos makikita mo rin agad yung bilihan ng SIM card. So hindi ganun kalawak siya para maligaw ka. Ito nga may SIM card yung AIS. Lost and found, nandito lang din. Ang daming side or part dito ng kainan. Papuntahan nga natin to kasi kanina bumaba na agad tayo. Pero kasi immigration part to eh. Yung immigration din nila, ang liit lang din. Unlike sa iba na, sa atin din naman maliit. Ayan, so dito na ako galing kanina. Feeling ko ang konti lang nadala ko pero ang bigat. Dito sa may 3rd floor may mga kainan din.
Ayan, like Starbucks, Boost, Dean and DeLuca. Saan ba ako galing nun? Nagsasara talaga. Nagsasara ang airport na to. Grabe wala nang tao ng ganito. At least, meron silang pahinga. Unlike sa ibang airport na 24/7, which is mas accommodating yung ganun na 24/7. Pero siguro, pahinga rin. Hindi ko alam kung dito ako galing kanina. Kasi sobrang liit lang niya. Kayang-kaya nyo libutin to, guys. Bigyan nyo lang ng oras. Eh wala may mga tao talaga hindi kaya magbigay ng oras eh. Diba? Malay na ako. Meron tayo street food. Dahil mahaba yung oras natin, gugulin na lang natin sa paglilibot dito sa Don Mueang International Airport. May mga natutulog. Siguro dahil mamaya pa ang kanilang, may mga natutulog. Mamaya pa ang kanilang flight, maybe. Customs inspection for VAT refund. Ayun, nakita ko yung VAT refund. Ayun, nakita ko yung VAT refund, guys. Oh. VAT refund for tourists. So, dyan tayo pupunta pag umuwi na tayo. O, di ba, ang dali lang niyang madali lang libutin. Sobrang daling libutin, guys. Siyempre, ba't nyo naman to lilibutin? Buang ba kayo? Ako lang may kakayanang lumibot dito kasi buang ako. Siyempre, wala bukas pa yung bukas, mamaya pa yung check-in, which is yun din naman ang oras ng check-in ng karamihan or kalahatan na 12 p.m. Ang check-in ko pala is 2 p.m. pa. Sobrang layo, di ba? Ay, may free hot water. May free hot water doon, no? Kapag meron kang noodles, may free hot water. Sa Suvarna Bhumi kaya, sobrang lawak kaya doon or malaki. Well, try natin the next time. Ito na naman tong sweeper na to. Ayan, no? Sinusundan ako lagi. Papagalitan ako sa'yo, eh. May charging area doon ng mga kabataang Pinoy. Okay, so feeling ko naman nalibot ko na to. Yun guys, so thank you so much for watching my video. Kahit wala naman kayong pakialam sa mga pinagsasabi ko at walang kakwenta-kwenta ang sinishare ng tao na to, nanonood pa rin kayo. Buang din kayo, no? Okay, see you na lang on my next vlog. Hindi ko na siya matakpan. Tingnan nyo naman kasi, bit-bit ako, tapos hawak ko pa tong camera. Di ba? Ang galing. Amazing. Bye. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever.